At para sa second step, ang personal information. Before tayo mag-proceed sa pag-fill out ng form, kailangan ibasahin nyo muna itong warning ni DFA. Once na clear na sa inyo, itap mo lang itong I agree at mag-proceed ka na sa pag-fill out ng form. Ma-notice mo, merong mga red asterisk dyan. Ibig sabihin, mga required field siya at kailangan mo itong sagutan. Ilagay ang inyong mobile number at ang email address. Importante ito kasi magsisend dito ng confirmation si DFA. So, ulitin mo lang siya dito sa confirm box. And then, proceed ka sa personal information. Once done, itap mo na yung next. Para sa step 3, ang family information. Ilagay ang details ng inyong father, mother, at kung married ka, ang informations ng iyong spouse kasama ang kanilang country citizenship. Make sure na tamang spelling ng kanilang names at tugma ito sa informations ng PSA mo para maiwasan natin yung problema sa application. So once done at okay na, itap mo na itong next. At para sa step 4, ang application's information. Kung nag-a-apply ka pa lang ng passport, piliin mo ang new. Pero kung may existing passport ka na at malapit na ito ma-expire o expire na, piliin mo ang renewal. Pero kung nawala naman ang inyong passport, piliin mo itong lost at i-fill out ang ibang informations na kailangan. At para sa type of applications, sa tutorial na ito, pipiliin natin ang new kasi mag-a-apply pa lamang tayo ng passport. At para dito sa basis of Philippine citizenship, pipiliin nyo dito kung paano kayo naging Pilipino. Kung ipinanganak kayong Pilipino, piliin nyo ang by birth. Yung ibang options kasi dyan, kagaya nitong naturalization, ito ay for those na hindi ipinanganak na Pilipino pero naging Pilipino sila through legal process. So, piliin mo lang kung ano yung applicable sa'yo. So, ang basis ko is birth. At dito sa emergency contact person, ilagay mo ang taong pwedeng tawagan in case of emergency. Pwede itong family member o kaya yung mga trusted person na kilala mo. Ilagay din ang kanilang contact number. Once done, itap mo ang next.